no, kinwestiyon nito ng isang matalinong abogado. Eto po, na-interview ko na 'to si Jing Paras, eh. Akala ko nga 'to tatakbo dati na senador, eh, hindi po napasama sa lineup. Okay, eto po si Jing Paras, kinwestiyon niya po itong sinasabi na, at natatawa pa, pinagtawanan pa. Ito pong, pahayag ng Pilipinas na tayo po ay may kasunduan sa na safe passage deal sa Iran. Una niyang tanong, may barko ba talaga tayo diyan? Diyan na dumadaan sa Strait of Hormuz? Eto pa, natawa pa siya, sabi niya, "Ha, ha, ha, meron ba talagang mga barko o tanker ang Pilipinas na nagbabiyahe passing the Strait of Hormuz? Kailan pa ba tayo nagkaroon ng mga barko o tanker na dumadaan diyan?" Ayan. Ayon pa kay Paras, ang alam ko ang Pilipinas ay umaangkat lamang ng supply ng oil at mga products nito sa Singapore at mga karatig na bansa. Wala talaga tayong direct imports from Iran or other Middle East countries. Yan, sa pagkakalam. Kasi tayo siyempre, pangkaraniwan tayong mamamayan, eh. Kung ano sabihin ng gobyerno, maniniwala na tayo, eh. 'Di ba? O may safe passage na pala. Nakapagkasundo, pinagmamalaki po yan. May kasunduan tayo sa Iran, eh, na yan ang achievement. Ang sabi nga ni Lacson, yung silent diplomacy. Ha? Si BBM ay tahimik lang. Tahimik pero matinik. Oh, yan po. Okay. Sabi po, wala raw talaga tayong direct imports from Iran or other Middle East countries. Dagdag pa niya, 'di ba pambubudol na naman ito? Mahirap mabudol na naman. Pangalawa, ito ang tanong niyang pangalawa, anong assurance ng Iranian ambassador kanino bang faction siya sa Iran? Aba, iba't ibang faction pa. May mga faction pa pala yan. Eto po, dahil tayo hindi abogado, si Jing para sa abogado, eto po ang sinabi niya. Show us the agreement between the Philippines and Iran as duly authorized by the Iranian government in Tehran. Yun ang malupit dun. Kasi ang pagkakaalam ko po, nagtawagan lang, eh. Tinawag lang. Kaya, palagay na natin na totoo. Alam mo, Mr. President, yan, yabang lang po yan, eh. Tayo lang ang pinapayagan ng Iran na dumaan dyan na walang toll, wala lahat. No? Pinapayagan daw tayo. Wala po tayong problema dyan. Ang problema po natin, nagre-reflect ba yan sa presyo ng langis sa Pilipinas? Kasi po, Mr. President, ang record nyo po ngayon, tayo po ang may pinakamataas na porsyento ng tinaas. Pero mo 154% ang Pilipinas, putyan, tindi nun. Mahigit na tayo, na doble na kasi dati raw mga 75 na yata pinakamahal na diesel. Ngayon magiging 170 next week. 154%, pinakamataas tayo na porsyento. Mr. President, hindi po namin kinakailangan yung nayayabang nyo. Kahit pa hindi tayo makadaan sa Hormuz, kung totoong may oil tanker tayo, ang problema po namin yung taas ng presyo. Mr. President, wala na yung mga yabang-yabang na yan. Ang nakikita po ng tao, ano yung presyo ng bilihin? Ano ang presyo ngayon? Ako po, umaray na. Kasi baboy pa lang, 30 pesos per kilo. Magkano po tinaas ng mga LPG? Dati wala pa 1,000 yan, 1,500 na yata. Kabibili lang ng anak ko ron, LPG 1,500 na. Kaya sabi ko nga, bumili na lang kayo ng lutuan dito. Lutuan kasi dito, bawal yung mga shilin-shilin, eh.
gas. Yan po yung mga conductor, anong tawag diyan? Induction. Mag-induction na lang kayo kasi kuryente, mas makakamura pa. Nakipag Yun nga nakakatawa kaya tawa ng tawa si Jing Paras, eh. Nakipagkasundo raw tayo ng safe passage, wala naman tayong barko. Para lang may maipagmalaki. Papayagan lang daw dumaan pero hindi bibili. At saka malupit pa nun, yung epekto po dapat Mr. President, kinakausap nyo po yung mga katulad nila Ramon Ang na hindi raw magsasamantala. Putya, hindi ka magsasamantala, tignan nyo nga yung NAIA. Wala pa reaksyon yung San Miguel, yung si Ramon Ang. Ano na masasabi mo sa pagbagsak? Alam nyo po kung panahon ni Duterte yan bumagsak, nako, daldala na yan. Kanya-kanyang atake na yan. Pero hindi po panahon ni Duterte, kaya yung media natin tahimik lang, eh. Mga hinayo pa kayo. Kung panahon niya na bumagsak yung Kisame, panahon ni Duterte, katakot-takot na banat ang mangyayari sa atin yan. Katakot-takot na mangyayari po dyan sa atake kay Duterte na inutil, walang silbi, mga ganun. Ngayon puta bumagsak. Sanay na po tayo, eh. Normal na sa atin, eh. 'Di ba? Parang nakakatamad ng banatan si BBM sa mga maliliit na kapalpakan. Kasi naranasan na po natin yung malaking kapalpakan. Yung pinakamalaking kapalpakan at ginagawa pa po nila, pinagmamalaki pa. Yun yung problema, palpak na nga, pinagmamalaki pa. Akalain nyo ipagmalaki ang greatest legacy daw ni BBM? Ang greatest legacy niya raw ay siya raw ang nagpaimbestiga sa mga magnanakaw sa flood control. Putya, paimbestiga, yun ang pagmamalaki mo. Wala nga napakulong na malaking tao. Siya lang daw ang nakapagpaimbestiga. Grabe putya. Eh sa'yo lang maraming magnanakaw, eh. Eh Tatay Digong, takot yung magnakaw yung mga magnanakaw, eh. Balik na nga tayo, direkta na, wala nang laglag bala. Kasi laglag bala, tutubusin mo, tatakutin ka, di ba? May bala ka, bawal to, hindi ka makakalipad, etc. Kukulong ka, magbabayad ka naman, di ba? Eto hindi na po, nakaw na ginawa, eh. May 7,000 yung Australiano, ninakaw 7,000. O pati po yung Korean ano ba pangalan nun? Hindi ko na alalang i-search, eh. I-search na nga natin yan. Korean, yung sa taxi, overprice. Korean novela, anong tawag dyan? K-pop. Paano magkakaroon ng turista dito sa Pilipinas? Pangalawa sa pinakamalaki natin turista, China. Sabi, di ba? Yan sa Cebu City, April 2026, kailan lang? Siningil. Piniscam ng taxi. Dapat daw, ang bayad sa taxi, 300 to 500 lang. O 1,000 ang siningil. Paano namang matutuwa yung ating mga turista niyan? K-pop pa yan, ha? High profile. K-pop idol. Sino ba tong K-pop idol na to? Hindi naman sinabi. O tapos yung latest po. 7,000 ninakaw dito po sa Australiano naman. Tapos China, ayaw papuntahin rito.